regarding po sa mama ko. Yung magpa-deliver sana ni Father Darwin. Yung mama ko ngayon, nasa hospital na rin ulit, tapos nanghihina na. Mataas po yung faith niya na ma-heal po siya pag i-deliver siya ni Father Darwin. So, Kailangan talaga sa ganyang mga kaso yung tinatawag na diagnostic interview, no? Magabayan pa muna. Meron ba siyang hatred sa buhay niya? I-assess yan dahil pag may hatred, yun ang mahirap tanggalin. Yung mga kasalanang hindi na ikumpisal, yung paglapit sa mga occultism, tingnan yung tinatawag na stop. Ano yung stop? Sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Ang importante, unan yung gawin, mag-general confession siya, kumari. Tandaan natin ang isang kumpisal ay equivalent of 100 solemn exorcism. Pero tanong, kung ang isang kumpisal ay equivalent ng 100 solemn exorcism, ang daming mga kaso na kahit pinakumpisal na, pusis pa rin. Bakit ganon? Ang sagot, magiging pusis pa rin kahit nangungumpisal na dahil una, hindi talaga pinagsisihang mabuti ang kasalanan na ikinumpisal. Walang nagawang act of contrition. Okay. Pangalawa, di sinabi kung ilang bisis ginawa ang naturang kasalanan. Dahil ang gravity ng kasalanan nagdepende din sa ilang bisis itong ginawa. At pangatlo, nangumpisal man, pero may kasalanang nakalimutan na ikumpisan. Kaya i-assess nyo muna, no? Mas mabuti buong pamilya magkumpisal talaga. At kung nakalapit ba siya sa albularyo, dapat ikumpisal yan. Yes po. Kung meron bang mga habak noon, pero ang priority para sa mama mo, general Si confession mo na. General kumpisal na po siya po, Anointing brother. of the Tapos, sick. and, okay na po. Anointing of the sick na po siya ni Father Nats. Okay. Then every Sunday po siya pupunta ng church. Anong findings ng doktor? Stage 4 cancer na po. Tapos, advice po ng doctor is for chemo. Pero ayaw talaga ng mama ko na magpa-chemo. So, ang gusto niya is magpa-deliverance ka Father Darwin. Then sabi ng doctor kanina is pag hindi pa daw siya magpa-chemo is parang days na lang daw hihintayin niya. So, masakit para sa amin. Kailan yung anointing of the sick na nangyari? Every month pa siya nagpa-anointing of the sick. Last Wednesday ata yun. So, Yes po. kung makalapit kayo, mas malapit sa inyo si Father John Balsamo, mas mabuting lapitan ninyo, no? Dahil malayo na yung Bohol. Maliban dyan, kapatid, sabihin mo ipaalam mo sa mama mo na accept the suffering. Dahil napakahalaga sa buhay natin ang suffering bilang mga Katoliko. Kung maalala ninyo sa prayer natin na Anima Christi, the soul of Christ, may bahagi dyan. Suffer me not to be separated from you. Dahil sa buhay Kristiyano, tayo mga Katoliko, ang suffering ay una, purgative suffering. Ano pong ibig sabihin ng purgative suffering? Dahil tayo naniniwala ng purgatorio, pwede nating pagdusahan ang mga temporal punishment na dapat pagdusahan natin sa kabilang buhay. At pangalawa, i-unite niya yung suffering na yan sa suffering ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil dalawa lang ang mangyari sa buhay ng Kristiyano. To suffer without Christ and to suffer with Christ. So kaya, unite the suffering. Encourage mo. Naalala nyo ba yung sinabi ni Saint Faustina sa Kowalska, ang Apostles of Divine Mercy, nang siya ay nagkasakit, kahit na si
centuries of the cross, sabi niya, huwag mong tanggalin, Panginoon, ang kasakitan ko, ang sakit ko, huwag mong tanggalin. Bigyan mo lang ako ng grasya na ito yakapin. No? Mm-mm. And then, pag ma-unite natin ang ating suffering, yun ay pupunta yan sa pangatlong level, which is the highest level of suffering. Yun ay redemptive suffering. Ano po yung redemptive suffering? Habang nagdusa ka sa kasakitan mo, dahil ito'y na bahagi mo na unite mo sa kasakitan ni Kristo sa cross. Di natin alam na may mga tao pala na na-convert dahil sa ating pagdurusa. Yun ang tinatawag na redemptive suffering. Kaya napakatuso ng demonyo. Gusto ng demonyo na tanggalin sa buhay Kristiyano itong kasakitan, itong suffering. Kaya merong mga albularyo, merong ibang mga lapitan, parang magiging kontaminado ang ating pagdurusa sa mundong ito. Ibahagi. Sabi ni Saint Padre Pio, tandaan lang natin, ang malaking bahagi ng kasakitan ng ating Panginoon Jesucristo ay i-share niya sa mga kaibigan niya. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, if you want to follow me, take up your cross. Follow me. Yun po. Maraming salamat po.